Ito yung isang patunay na totoo ang banal na kasulatan mga tol. Kasi yung mga babala na nakasulat doon mga tol, diba, 1,000 years ago na ang nakaraan ay unti-unti nang nagkakatotoo. Actually, nagkatotoo na karamihan, hindi unti-unti, no? Nagkatotoo na ang halos lahat, no, nang nakalagay doon na babala na nalalapit na ang araw ng ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus. So ito sa ating panonoorin mga kapatid mula kay Pinoy Mystery Channel. Magbibigay tayo ng komentaryo at reaction dito sa video panonoorin natin. Ang title nito, Babala ng Biblia, unti-unting nagkakatotoo mga tol. Diba, mga digmaan, mga kahirapan, kagutuman, lindol na malalakas na hindi na pangkaraniwan ng lakas mga tol. Diba, mga iba't ibang mga epidemya ng sakit mga tol. So ito, wag na natin patagalin to mga kapatid. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Babala mula sa Biblia. Ang pinaniniwala ang panawagan sa sangkatauhan na naisulat ilang libong taon na ang nakararaan. Isiniwalat sa mga disipulo ang mga magaganap sa hinaharap upang makapaghanda sa araw na inihalin tulad sa panahon ni Noah noong ang dilubyo ay dumating sa mundo. Yung panahon ni Noah, di ba? Biglaan na lang dumating yung bahang gunaw sa araw at oras na hindi iniisip ng karamihan. Pinagtatawanan nga nila si Noah kasi bumubuo siya ng isang daong di ba? Bumubuo siya ng isang malaking ship sa ibabaw ng bundok. Imagine mo yun, no? So pinagtatawanan siya. So sa araw at oras na hindi nila inaakala mga kapatid, biglang dumating yung bahang gunaw. So sa panahon natin ngayon mga kapatid, di ba, sa oras at araw din na hindi natin iniisip, regular na ginagawa natin yung ating mga gawain sa araw-araw, di ba, nagtatrabaho, nag-aaral, gumigising, natutulog, mga kapatid, bigla na lang darating yung araw na yun at sabi nga na tila parang magnanakaw sa gabi. Pero may binigay na mga palatandaan na malapit nang mangyari yung bagay na yon, no? So tuloy natin. Gugulat ka sa malalaman mo ng mga sakuna na nangyayari ngayon ay pangitain na ang tinutukoy na araw ni Noah ay unti-unti na dumudunga. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? After heavy rain unleashed flooding in Greece and Turkey. 2 people are confirmed dead, dozens more. At least 2 people were killed in Bulgaria as torrential rains hit the nation's capital. Isang hating gabi noong ika-10 ng Setyembre ngayong lang 2023, habang ang karamihan ay natutulog ng mahimbing at yung iba ay nagmumuni-muni, isang nakagigimbal na pangyayari ang nasaksihan ng mga taga-Libya. Pangyayaring hindi nila inaasahan. Mga 2:00 na madaling araw, isang dumadagundong na hampas ng alon ang narinig ng mga hindi makatulog. Pero ang tunog ay hindi nagmumula sa karagatan ng Mediterranean na nasa itaas nito, ngunit sa labas ng kalsada. Napagalaman na dahil sa biglang pagulan, nawasak ang Wadi Derma Dam at tumagos ang alon na parang bulldozer na gumiba sa mga bahay, nagpatumba ng mga pader at humukay ng malalalim na bangin. Sa isang kisap mata, ang madisyertong teritoryo ng Derna at mga karatig na bayan ay nakaranas ng makasaysayang pagbaha. Ang ulat sa The Guardian na hindi masaklaw ng pag-iisip ang napakatinding sakuna sa Libya. Matapos ang pagbaha, 10,000 ang nawala. Batay sa ulat, biruin mo, Libya ha, mga tol, binaha. Libya. 2 damang nasira dahil sa sobrang lakas ng pagbuhos ng ulan na pumatay sa sobra sa 5,000 katao. Grabe. Bilang na maaaring tumaas pa. Pero kinabukasan lang nasaksihan ng nakagigimbal na kalagayan ng lungsod dahil maraming patayang nakahandusay. Pati mga sanggol, mga kabataan ay hindi nabigyan ng paluwang. Ang estima ay maaaring umabot ng 30,000 ang nawala
At ang pangamba ng mga taga roon ay marami ang inanod sa dagat at nalunod. Ganon rin halos ang balita sa Reuters na catastrophic ang pagbaha sa Libya na pumatay sa ilang libo katao. Patuloy ang paghahanap ng mga kamag-anakan sa maaaring buhay pa. Ayon din sa ulat na ika-4 na bahagi ng buong lungsod ang nawasak ng baha. Sa lugar na madalang ang tagulan, hindi mahahagilap sa buong kasaysayan ng Libya ang ganitong klase ng pagbaha. Subalit hindi lamang ang nasyon na nakaranas ng sobrang lakas na pagbuhos ng ulan. Sinabi sa NBC na nagkaroon ng 8 catastrophic na pagbaha ngayon lang buwan ng Setyembre. Katulad ng sa Espanya, noong ikalawa ng buwan, malawak na pagbaha ang naranasan sa iba't ibang bahagi dahil sa matinding pagbuhos ng ulan sa loob ng 20 taon. Ika-4 ng Setyembre sa bansa ng Brazil, nasaksihan ang pinakamaraming nai-record na namatay sa ibaba ng bansa. Noong Biyernes, ika-8 ng Setyembre, binaha ang Hong Kong na hindi naranasan ng mga taga-roon sa loob ng 100 taon. Bakit natin iniuugnay doon sa mga propesiya o mga babala na nakalagay sa Bible? Kasi pwede namang natural calamity mga tol, no? So normal naman nangyayari yung mga natural na kalamidad dito sa ating mundo. May mga bansa na talagang normal na tinatamaan yan. Pero itong mga natural calamity kasi, 'di ba? Lalong-lalo na kung nangyayari sa mga bansa na parang 100 years din naman nakaranas ng ganito. 'Di ba? Sobrang tagal na panahon na hindi naman biruin mo disyerto o maladisyerto bilang babahain. 'Di ba? Hindi siya yung pangkaraniwan na nangyayari na tila taon-taon nangyayari kaya hindi na bago. Pero ito kakaiba mga tol. 'Di ba? Tulad na nga lang ng mga nakalagay sa propesiya. Kaya nga marami nag-uugnay nito sa Bible kasi nga 'di ba? Yung mga lindol na doon nangyayari yan kahit nung unang panahon pa pero kakaiba na ngayon. 'Di ba? Yung mga pagbaha, yung mga kalamidad na nangyayari ngayon, talagang hindi na ma-explain basta-basta kung bakit naganap yung mga ganito. 'Di ba? Paglubha ng kahirapan, pataas ng pataas yung mga bilihin, kahit na anong sikap ng gobyerno, ganun pa rin ang kinahahantungan. 'Di ba? Paglala ng mga digmaan, mga gera, 'di ba? Mukhang magkakaroon na ulit ng WW3. So, nakikita mo 'di ba? Unti-unti mga kapatid na nakikita na natin na oo nga no, nagaganap na itong mga bagay na 'to, 'di ba? So, ayan na nga nalalapit na kasi. Pero ito ay simula lamang. Naniniwala ang mga eksperto na ang sobrang lakas at biglaang pagbuhos ng ulan na nagdudulot ng matinding pagbaha ay dahil sa climate change. Ang pahayag sa PBS na kinumpirma ng mga sayentipiko na ang mga pagbaha na nakikita ngayon sa buong mundo kasama ang paglala ng tagtuyot ay gawa nga ng climate change. Ang tanong, sino ba gumawa ng climate change, 'di ba? Etong mga nangyayaring mga natural calamity is gawa ng climate change, pero sino ba ang dahilan bakit nagkaroon ng climate change, 'di ba? So tao rin naman na may problema diyan. Ano ba ang climate change? Ang sabi ng United Nations na ang climate change ay ang pangmatagalang pagbabago ng temperatura at galaw ng panahon. Minsan ay dahil ito sa kalikasan, katulad ng mga solar events na nangyayari sa ating araw o mga pagsabog ng bulkan. Subalit ayon sa ulat, mula pa noong 1800s, ang tao mismo ang naging punong dahilan sa climate change. Yes. Isa ay ang malalang carbon emission o yung mga usok ng polusyon na bumabalot sa ating daigdig. Kaya hindi makasingaw ang init ng lupa. Kumbaga, naluluto ang mundo ng dahan-dahan. Climate change talaga, no? Biruin mo kasi dun sa mga bibihira naman umulan, biglang uumulan. So nag-iba nga talaga yung climate nila dun. Biruin mo dito sa Pilipinas, biglang umulan ng Niebe, di ba? Halimbawa, nag-ulan ng snow dito. Diba? Kung titignan mo, wow, ang ganda, no, uulan ng snow. Pero mga tol, ano yun? Isang matinding problema sa atin yun. Kasi diba, nakikita nyo naman kung gaano kakapal yung yelong naiipon, diba? Pag umuulan ng yelo sa ibang bansa. O imagine mo yung mga bahay kubo rito. Babagsak yung mga bahay nila kapag napuno ng yelo yung mga bubungan nila. Hindi tutulad ng ulan. Ganon din yan, no? Aso ang ulan, dumadalo yung baha.
Dito may ipon talaga, malulubog talaga tayo lahat sa yelo kung mangyayari yun. Well, pag nangyayari yung kakaibang climate change na talaga yung naganap. Ano ang kinalaman nito sa panahon ni Noah? Yan. Marami ang nagtatanong na kung umiinit ang panahon, bakit puro tag-ulan at bumabaha pa nga? Kung ikaw ay interesado sa mga nagaganap, heto at pakinggan ang paliwanag sa makabuluhang katanungan. Bakit nga ba sunod-sunod ang pagbaha kung umiinit ang panahon? Kung pag-iisipan, habang painit ng painit, natutunaw ang mga yelo sa Arctic na nasa itaas ng globo at sa Antarctica na nasa ibaba naman. Kapag natunaw ang yelo, syempre, nagiging tubig. At saan napupunta ang tubig? Dagat. Hindi ba? Sa karagatan. Kaya naman mas malalim na ang dagat kumpara noon. At dahil na rin sa sobra na ang init, ang tubig ay mas madaling sumingaw sa langit. Ibig sabihin, Ulan. mas maraming moisture ang nasisipsip ng ulap. Nagiging mas mabigat ang taglay nitong ulan. Kaya kapag bumuhos, ay biglang pagbaha. Masahol ang kinahantungan ng mga taga-Libya. Saka hindi nyo napapansin, kahit na umuulan, mainit pa rin. Di ba dati pag tag-ulan malamig? Di ba? Eh ngayon kahit umuulan-ulan, mainit pa rin mga tol eh. No, yun yung pagbabago talaga ng klima eh, no? Biglang pagbaha. Masahol ang kinahantungan ng mga taga-Libya. Lalo pa, naabala ang gobyerno at ang mga rebelde sa pakikipaglabanan. Kaya nahati ang bansa. Yung isa ay pinamumunuan ng mga rebelde at yung kalahati ay sa gobyerno. Tila wala nang pakialam sa mamamayan, mas abala sa alitan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi handa ang Libya sa mga sakuna. Kaya sa loob ng ilang saglit, libo-libo ang inanod. Maraming relihiyoso ang naniniwala na ang mga sakuna ngayong kasalukuyan ay nakasaad na sa babala ng Biblia. Likas man ito o gawang tao o dahil sa kapabayaan ng mga namamahala, ang nagaganap ay inihalin tulad ni Jesus sa panahon ni Noah. Sa libro ni Mateo, Kapitulo 24, 28 verso, kanyang sinabi, "Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Wala silang kaalam-alam sa mangyayari, hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao." Pero hindi pagbaha hindi pagbaha. Kaya nga nagkaroon ng rainbow, yan ay palatandaan na ibinigay ng Panginoong Diyos na hindi niya na gagawin ulit yung bahang gunaw. No, yun ang dahilan kung bakit merong rainbow. Pero darating ang araw na katapusan sa pamamagitan naman ngayon ng apoy. Yan ang pagbabalik ng Panginoong Jesus na anak ng tao. Ayon sa Biblia, darating ang mga araw katulad ng panahon ni Noah na walang pakialam o walang kaalam-alam ang marami sa mga babala. Ayon sa kwento, marami pa nga ang kumutya. Marami ang nagtawa sa pahayag ng lalaki. Ganyan din ngayon. Hanggang sa dumating ang malaking pagbaha. Ganyan din ngayon. Marami nagsasabi na malapit na ang katapusan. Ibinapakita yung mga babala sa Bible. May mga taong pinagtatawanan lang, may mga taong hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. Baka wala na tayo lahat dito, hindi pa rin nangyayari yan. May mga ganun, oo, pwede yun. Pero posible rin naman na bukas, makalawa, sa susunod na araw. Kasi nga, walang nakakaalam kung kailan magaganap yung araw na to. Sabi nga ng Panginoong Jesus, sa mga araw na yon, ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa, o sa madaling salita, ginagawa yung daily chores, di ba? Yung daily routine. Di ba? Walang kaalam-alam sa kung ano man ang magaganap, pero binigyan na ng babala, nagbigay na ng palatandaan. Ang tanong, nangyayari na ba yung palatandaan? Nagaganap na ba? Di ba? Alam naman natin yan mga tol. Eto nga lang, di ba? Sumiklab na naman ang kaguluhan sa Israel. At inanod sila. Siyempre, hindi lahat ay naniniwala sa kwento ng arko. Ganun pa man, ang nangyari sa Libya ay maaaring ihalin tulad sa sinauna. Isang madaling araw na hindi nila inaasahan. Karamihan ay natutulog at ang pamahalaan ay walang pakialam. Dahil kung meron,
dapat mas pinagtuunahan ng pansin ang kaligtasan ng taong bayan, Tama. pag-ayos ng bansa, kaysa sa mga labanan at digmaan. Kaya nung bumuhos ang napakalakas na ulan, inanod ang lungsod ng Derna. Ang propesiya hinggil sa panahon ni Noah ay pinaniniwalaan ng maraming relihiyoso na marahil ay magaganap sa ating panahon, ang sinasabing pagbabalik ni Jesus. Bagamat hindi nasabi ang mga detalye katulad ng kung kailan at kung papaano talaga, maliwanag pa sa sikat ng araw na base sa ilang pahayag na may malagim na masasaksihan ang buong sanlibutan bago ito may sa katuparan. Gawa man ng kalikasan o kapabayaan ng pamahalaan ng climate change, ang mga sabay-sabay at patong-patong na sakuna ay masasaksihan ng lahat, relihiyoso ka man o hindi. Ang naganap sa Libya kung saan ang kinauukulan ay tila natutulog at walang kaalam-alam na ang kanilang katapusan ay magaganap sa isang iglap, ay isang halimbawa sa sinabi ni Jesus na darating ang panahon na walang pakialam ang karamihan sa mga babala na mababasa sa Biblia. Maraming theologians na nagsasabi na ang mga pagbaha, tagtuyot, digmaan at tagutom ay mga pangitain na ang babala ni Jesus ay unti-unti na nangyayari. Anong aral ang mapupulot dito? Ito nangyari sa Libya, wala pa yan. Di ba? Wala pa yan. Masaklap ang kinahantungan ng ilang libong nalunod. Mga bata, matanda, walang pinili ang baha. Maihahalin tulad ito sa panahon ni Noah. Masasabi na hindi talaga handa ang pamunuan sa lugar dahil sa mga labanan at tila nakalimutan na nila ang kaligtasan ng mamamayan. Para bang wala nang pakialam ang gobyerno at tutulog-tulog sa maayos na pamamahala. At ang resulta, taong bayan ang napahamak. Buksan mo ang Di ba? At walang pera, walang kayamanan, walang makapangyarihan na tao ang makakapigil o makakaligtas sa araw na yon, di ba? Hindi ka maliligtas ng pera, ng kaalaman, ng kayamanan, mga tol, kapag dumating yung araw na yon, kasi walang handa. Walang nakahanda dahil bigla na lang darating yon sa oras at araw na hindi natin inaasahan. Ito parang ano lang to eh. Kumbaga parang kalabit lang to eh. Teka, masyado na kayong magulo eh. 'Di ba? O eto, kaya nyo ba to? 'Di ba? O yan, ipinakita sa kanila mga tol at hindi nga nila kinaya, napakaraming nasawi, mga kapatid. 'Di ba? So kapag dumating yung araw na yon, mapapalad yung mga taong napili at maliligtas. Samantalang kasawian naman para sa mga nagsawalang bahala, no? Ikaw, naniniwala ka ba mga tol, bilang isang tao, naniniwala ka ba sa mga propesiya o sa mga babala na ibinigay ng Panginoong Jesus nung araw na naririto pa siya sa lupa? Kasi 'di ba habang nakaupo siya sa bundok ng Olibo, nilapitan siya ng kanyang mga alagad at sinabi, sabi mo sa amin kung kailan magaganap ang araw ng iyong pagbabalik, 'di ba? At nagbigay siya ng mga palatandaan. 'Di ba sabi niya, pero wag kayong magulumihanan, wag kayong mag-alala, di pa yun ang wakas, 'di ba? Yun ay panimula pa lamang. So, ikaw mga tol, bilang isang tao, ano ang masasabi mo? Comment ka na lang sa baba, pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.